Hi guys, this is Michael Bedes. Tawagin mo na lang ang Kuya Mikes. So anyways, ito yung bago nating channel. So bakit may bagong channel? Kasi dito sa channel na to ay iisa-isahin natin kung paano ako nagsimula. Gusto kong i-share sa inyo yung journey ko bilang isang vlogger at ano yung mga ginagawa ko para magtuloy-tuloy yung aking pagbablog. But anyways, bago yan, intro muna tayo. Okay guys, ano ba yung gagawin ko ngayon dito sa bago nating channel? Ang main target ko rito sa bago nating channel ay more on education. So paano? So nakita nyo naman doon sa ating pangalan ng channel, no? Sabi nga how, paano? So isa-isahin natin yung mga bagay-bagay tulad noon na nag-uumpisa ako, ano ba yung nangyari sa akin, kung paano ako nagsimula, paano ko sinimulan, no? At saka yung, ano yung mga dapat gawin, no? Mga hindi dapat gawin, mga anong dapat gawin, isa-isahin natin yan. Next, yung paano at saan ka magsisimula, no? Isa-isahin din natin yan. At yung lastly, syempre, alam naman natin, hindi naman tayo basta-basta nagbablog lang, no? Syempre, kailangan din natin to, meron din tayong ini-aim, no? May tina-target din tayo. Syempre, ang ano ba yun? Pwede nating itong gawing passive income. Ibig sabihin, yung video natin, nandyan lang sa YouTube, tapos kumikita, ano? Okay? So, yun. Okay, go na tayo. Okay, number 1. So, ano ba yun? So, kailangan natin makaisip kung ano ba yung gusto mong gawin sa vlog mo. Pinaka the best yan, yung dapat mong gawin sa vlog mo ay dapat mahal mo o alam mo o gusto mo yung gagawin mo yan sa pagbablog mo. Para hindi ka mawawala at yung gagawin mong vlog ay talagang mararamdaman mo siya, no? Sabihin, puso na nag-uusap. Okay? So, kailangan alamin mo kung anong topic mo, anong niche mo, anong gusto mong gawin. Yun yung pinaka-the best, no, dun sa vlog mo. Okay, pangalawa, kailangan mo gumawa ng Gmail account para lang specific lang sa sa vlog mo. Bakit kailangan ng Gmail account? Kasi yung Gmail account mo, yun yung nako-connect doon sa YouTube, no? So makakagawa ka ng account sa YouTube gamit yung Gmail account. Okay. Okay, pangatlo, kailangan mo ng yung mga bagay-bagay na dapat meron ka. Ano ba yun? So, kailangan mong paano ka mag-vlog? So, kailangan mo ng camera. So, pwede namang cellphone, kahit anong camera na pwedeng makita yung mukha mo ng malinaw at maayos, no? Hindi naman kailangan blur na katulad na nakikita nyo ngayon. Okay na yung tamang camera lang, no? So, meron naman ako doon sa isa kong channel na gamit ko cellphone lang, no? Cellphone. So, medyo hindi ganun kaganda ang quality, pero okay na. As long na naiintindihan yung message na gusto mong ipahatid, no? Then, doon sa mga gamit na yan, kailangan syempre dapat malinaw din yung mga dapat mong sabihin. Dapat meron kang microphone, no? So, para ma-eliminate yung mga sounds na hindi dapat marinig doon sa inyong video. So, kailangan meron kang magandang microphone. Hindi naman totaling ganun kamahal as long na meron ka lang. Normally, sa ibang vlogger, nakikita ko meron silang headset na may mic, pwede na yon, no? As long na clear yung audio nila, okay na yon, no? At lastly, syempre, kailangan mo ng tripod or gimbal, no? Kung wala kang tripod at palagay mo ikaw ay kaya mo namang mag-handle ng camera na hindi ka masyadong shaky o nanginginig, pwede na yon. Pero kung ikaw ay pasmado, shaky yung camera mo, cellphone mo, no? Mas maganda meron kang tripod para naman stable yung video, no? Kasi pangit naman kung medyo shake, no? Pero normally depende pa rin yan sa sa type ng vlog mo. Okay? Medyo action, siyempre medyo magulo yung shaky, no? Pero pag ganito, nagtuturo lang or nagbibigay ng kaalaman, nasi-share ng kaalaman, dapat talaga may tripod para focus yung attention, no, ng viewers. Okay, next. Anong type ng camera? Later, discuss natin yan. Sa next video siguro, pati camera, next video na rin yan. Pati tripod, next video na rin yan. Next, yung i-edit mo naman. So, meron ka ng concept, meron ka ng niche, meron ka ng
paksa, meron ka ng gustong i-share, may camera ka na, meron ka ng may maganda na audio mo, may tripod ka, etc. So kailangan mo naman i-edit yan. Siyempre hindi naman pwedeng basta-basta na lang i-upload yan sa social media, sa YouTube nang hindi mo ini-edit. Pero kung gusto mo naman yung raw talaga na wala kang iniingatan, basta live ka na, mas maganda, live na lang, rekta. Yun na mas maganda yun. Pero ano yun, baka yung nakakatakot kasi yun eh. Meron kasi mga restriction si YouTube na hindi dapat na mabanggit, no? Okay, lalo na kung merong involved na tao or mga bata, ganun. So, iniingatan natin yon. So, mas maganda talaga, i-edit mo talaga yung video. Yun ang pinaka-the best. Tapos, nagawa mo na lahat yan. Siyempre, i-upload mo na yan sa YouTube, no? I-upload mo sa YouTube. Kailan meron kang thumbnail na. Yung thumbnail mo dapat maayos, no? So, next video natin yan gagawin, no? I-share ko sa inyo kung paano mas maganda ginagawa. Pero normally, ginagawa ko yan sa Photoshop, no? Sa Photoshop. Pero ngayon, medyo nakakatamad na rin sa Photoshop. Pumunta na ako sa Canva. So, sa Canva, mas madaling gawin yun kasi may mga preset na doon, may mga template na doon na pwede mong i-edit na lang. Tapos, siyempre, kailangan yung video mo, lalagyan mo ng description, no? Kung ano yung klaseng video yan. And then, siyempre, yung video na yan, dapat may title, may description, may tag, no? Kailangan mong ilagay kung ano man yung video mo, no? Kung ano yung klaseng video ang in-upload natin o ginawa natin. So, i-upload mo na yung video mo sa YouTube, sa social media. Okay? So, ang isa dun sa pinakamahirap, nagawa mo na lahat, yung pagpo-promote, pag-share ng iyong video. Siyempre, unang-una, mahirap talaga yan dahil walang maniniwala sa'yo, no? Yung iba dyan, ido-down ka pa. So, pinaka-the best talaga dyan, magpursige ka sa sarili mo, ikaw mismo, no? Alam mo, ang pinakamahirap na kalaban sa pagiging YouTuber, vlogger, ay yung sarili natin. No, yung sarili natin kasi yung minsan yun yung mahadlang, no? Siyempre, yung mga burnout, walang nanood ng video mo, ginawa mo na lahat, walang nanonood, tapos todo effort ka, tapos inedit mo na maganda, marami kang transition, marami kang pinagagawa doon, no? Maganda yung effects mo, maganda yung background mo. At the end of the day, walang nanood. So, yun ang pinakamahirap. Ipopromote mo yung sarili mo. No, ikaw yun. Walang ibang gagawa niyan. At siyempre, dapat yung interaction mo sa mga manunood, kung sakaling may manunood, ibigay natin, no? So, kung mayroon silang tanong, dapat sagutin na yun. Kung meron silang gustong matutunan, ibigay natin yung details nun, turuan natin sila. Kung nag-comment sila dun sa video mo na okay yung video mo, maganda yung video mo, i-appreciate natin yon, no? Yung mga ganung bagay na simpleng mga bagay na okay sa kanila yon. And lastly, dapat consistent tayo sa ginagawa nating pagbablog, no? Yung video na gagawin natin, hindi lang yan hindi yan parang urong sulong, yung pagod ka na, ayaw mo na, tigil na, no? Isa yan sa naging burden ko, no? Kasi siyempre, yung pag nag-start ka ng pagiging YouTuber o pagiging vlogger o pagiging content creator, napakahirap niyan. Hindi yan basta-basta na nag-upload ka na isang video, viral agad. Walang ganon, no? Depende pa rin, no? Sa klase ng video yung gagawin mo. Pero kung ikaw ay porsigido, no? Kailangan consistent talaga, no? Tuloy-tuloy. Sobrang hirap na, sobrang pagod na. Ewan ko lang, no, sa sarili ko na sana yun yung mangyari sa content natin. Well, anyways, next topic natin sa next video natin, i-discuss naman natin kung anong-ano bang klaseng vlog o anong-anong klaseng content, anong-anong klaseng niche ang pwede mong pasukin para sa iyong pagpanimula ng iyong journey dyan sa pagbablog na yan. Okay? I hope na sana nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa inyo, no? Thank you very much at please support my new channel, no? How? Thank you.